Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, update ho tayo sa buhay ho ni dating Senador Bong Revilla Jr. Update, follow up ho tayo sa na kung saan ay mukhang nalalapit na talaga. Ang pagkakakulong muli na naman ba? Itong pwede mo natin tawaging pagkakakulong muli kasi itong si dating Senador Bong Revilla Jr. Dati na ho nakulong ito. Diyan ho sa kaso, issue ho sa kanya about ho diyan sa PDAP. O dito nasasangkot na naman ang kanyang pangalan. Dito ho sa Maanumalyang Flood Control Project. So, pero sabi niyo, isa sa kanyang mga post sa kanyang Facebook account, ay ginagamit daw ang kanyang pangalan para malis daw ang katotohanan. Okay, ito mga kababayan nako, itong Billionaire News Channel mukha talagang mukhang kumbaga pasikat na ng husto itong Billionaire News Channel, mga kababayan. Parang marami hong parang nagiging sumbungan ho ito ng mga gustong maging, alam niyo, nagiging sumbungan ho sila ng mga tao na kung saan ay mapadali ang pag-iimbestiga dito sa Maanumalyang Flood Control Project. Nagiging sumbungan ho sila ng mga taong gustong tumulong at may mga binibistong tao na kung saan ay sangkot ho rito sa Maanumalyang Flood Control Project. Katulad ho ng mga nakaraan, may mga nag-aano sa kanila, may mga nagbibigay ho ng tip. Ito matindi. May isang whistleblower na lumantad at nag-expose, nagbulgar ho rito kaya dating Senador Bong Revilla Jr. about ho sa 1.5 billion na proyekto. At umani katiwalian ni Bong Revilla ibinunyag. Ayan dahil ho rito yan kay dito sa Billionaire News Channel. Matindi pala ito si si dating Senador Bong Revilla, pero inaano niya lahat pinasisinungalingan niya, hindi raw totoo yan. Sabi ko nga, kung lahat na lang ho ng sangkot sa Senado at sangkot sa Congress, paniniwala wala silang kasalanan at lahat yan ay bintang, paratang, ay mukhang walang mananagot dito. Wala namang aamin, di ba? Yung isang, sa balita nga minsan, lalaki, nahuli ng nakapatong na doon sa chika babe, nagdi-deny pa rin. Nagulat daw siya pagising niya bakit bigla na lang daw siya nasa ibabaw. Isipin mo, yung parang nagdi-deny na huli na nagdi-deny pa. Ito pa kaya bilyon-bilyon ho ang pinag-uusapan dito. Pakinggan natin ho itong si Corina Sanchez, mga kababayan. Bagong whistleblower, isang dating tauhan daw ni former Senator Bong Revilla ang lumapit sa Billionaire News Channel para idiin ang pagkakasangkot ng kanyang dating boss sa flood control corruption scandal. Ang detalye sa unang bahagi ng exclusive agenda report ni Hannah T. Tinakarga lang sa VIP car namin, pero alam namin pera yun. Hindi kami pwedeng magbukas noon. Pag dinadalan siya ng kontraktor, pag dinadalan siya ng pera ni Yusek Bernardo. Pinatotohanan ng dating tauhan ni former Senator Bong Revilla ang kaugnayan nito kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Lumapit si alias J sa Billionaire News Channel para isiwalat ang mga kaalaman niya tungkol sa dating senador. Itong whistleblower na ito tatago na lang daw sa pangalang J. Nako, mukhang swak Mukhang pinatotohanan ho itong whistleblower na J na kung saan ay totoo ang mga kinukwento. Statement ho nito ni dating Undersecretary Bernardo na kung saan ay naghahatid ho
bagman ho siya ni dating Senador Bong Revilla at nakapaghatid na ho sa kanya ng, kung di tayo nagkakamali, aabot sa 120 million pesos. Siya mismo daw, si Undersecretary Bernardo ang naghatid sa bahay ho ni dating Senador Bong Revilla Jr. na kung saan, pinapatutuhanan nito salaysay ho ng isang whistleblower na itatago na lang doon sa pangalan Jay. Nako, swak na swak. Nako po. Nako, dating Senador Bong Revilla Jr., kung nanonood ka nito, huwag mo na panoorin, baka maihi ka sa takot. Talagang mukhang makakahon ka rito, sir. Ha? Si Bernardo ang nagdetalye. Teka muna, hindi. Sabi ni Senador Bong Revilla, ginagamit daw ang ginagamit daw yung pangalan niya para malihis daw sa katotohanan. Sabi niya eh. Ha? Sipin mo, daming pwede namang idamay, ano? Bakit kaya yung dating senador pa, no? Bakit kaya pagka ginamit ang pangalan at dinamay si dating Senador Bong Revilla Jr. ay maikukubli ang katotohanan? Bakit anong meron? Anong meron sa... You make me laugh, ah. Anong meron? Bakit pagka ikaw ang naidamay, malilis sa katotohanan? Bakit? Ano daw? Tuloy natin. Ng di umano'y pagtanggap ni Revilla ng kickback sa humigit kumulang 1.5 billion worth of projects in total. Siya ay ninong sa isa sa mga anak ni Revilla, habang ninong din ng dating senador sa dalawang mga anak ni Bernardo. Isa sa mga encounter umano ni alias J kay Bernardo ay sa Manila Yacht Club. Matindi itong whistleblower na Jay. Kumpare rin pala ni dating Senador Bong Revilla Jr. ito. Inaanak niya anak ni Bong Revilla. Inaanak din daw nitong whistleblower na Jay. Itong dalawang anak kay Bernardo. So, ibig sabihin talagang nagkakaanuhan sila. Malalapit talaga sila sa isa't isa, ha? Tuloy natin. Even sa Manila Yacht Club, sumakay kami sa yate, nandoon si Yusek Bernardo with I don't know, ma'am. Alam ko is contractor or may-ari ng yate. May mga listahan ding hawak si alias Together with, may binanggit hong pangalan. Binip pa ho ng Billionaire News Channel, ba? Sino kaya yun? Bakit kaya hindi pinarinig ng Billionaire News Channel ito? Together with daw narinig nyo? Rewind natin, ha? Ha? Meron event sa Manila Yacht Club. Sumakay kami sa yate, nandoon si Yusek Bernardo with I don't know, ma'am. Alam ko is contractor or may-ari. Sumakay daw sila sa yate. Kasama sumakay daw sila ni Bong Revilla sa yate together with Undersecretary Bernardo with may mga binanggit pa. Sino kaya yun, ano? Sino? Mukhang malalaking pangalan hindi pinarinig ng Billionaire News Channel ba't kaya hindi mo na pinarinig? Baka hindi pa kasi siguro lumalabas ang pangalan. Ito sigurong binanggit nitong whistleblower na itatago sa pangalan Jay. Siguro kaya binip muna ng Billionaire News Channel. Baka hindi pa lumalabas ang pangalan nitong mga to sa investigasyon. Kaya ayaw muna nilang pangunahan. Chismoso tayo rin. Baka siguro, no? Hindi pinarinig ng Billionaire News Channel, Tuloy natin. May-ari ng yate. May mga listahan ding hawak si alias J ng di umano'y mga proyekto ng senador noong 2020 na para raw sa mga kakilala nitong politiko. Sa kanya yan, mga priority project niyan, may mayor, may congressman, may governor, hanggang nakarating siya sa Mindanao. Aabutan daw ni Revilla ng kung tawagin niya ay tulong kapag mataas ang ranggo ng senador sa distritong iyon. 2019 nang tumakbo si Revilla sa pagkasenador. Halimbawa, mayor ka ng isang bayan, hihingi ka ng tulong, 20 million. Bago ka ririlisan, titingnan muna sa record o bago niyo yan rilisan, tingnan niyo muna kung pang ilan ako.
Nang tanungin ng BNC kung bakit siya may hawak nito, sagot ni alias J, isa raw ito sa mga dokumentong iniwan ng dating senador sa isang sasakyan. And itinabi ko dahil baka sa akin hanapin dahil ako ang duty during that time. Isa si alias J sa mga senior aide ni Revilla na dekada na umanong pinagkatiwalaan ng Nako, mukhang matindi, nito. Matindi ang ebidensya laban dito kay dating Senador Bong Revilla Jr. May naiwan daw documents, ha? Itong dating Senador Bong Revilla Jr. sa isang sasakyan. Nako, kaya minsan mahirap ang tawag dito. Mahirap ang may tawag dito balahura ay ano? Tawag din ng burara. Na kung saan naiiwan ng gamit. Lalo na may mga may mga importante na mga nakasulat. Buti na lang di uso diary ngayon, ano? Isipin mo pag uso diary, di ba dati nung 90s, 80s uso ang diary. Doon mo sinusulat yung mga nangyayari sa buhay mo. Paano pala kung may diary ngayon, uso? Siguro ang dami, siguro isa yan sa mga pwedeng maituring na proof or ebidensya laban sa isang tao or politiko. Isipin mo pag may isang politiko, may diary. So, doon niya sinusulat lahat ng nangyari sa buhay niya. Sabihin niya, nakatanggap ako ngayon ng Dear Diary, nakatanggap ako ngayon ng 150 million pesos galing kay Undersecretary Bernardo. Galing po ito, diary, sa pera ng taong bayan sa DPWH. Pwede. Kung uso ngayon, maraming mabibisto. Tuloy natin. Ang kanilang pamilya. Ang mga dokumentong ipinresenta niya sa amin, isinumite na raw niya sa Office of the Ombudsman para masilip ang mga ito. Umalis sa puder ng mga Revilla si alias J noong 2024. Napagdesisyonan daw niyang lumantad sa amin para patunayan umanong totoo ang mga aligasyon laban sa senador. Nang pumutok ang flood control scandal nitong Hulyo, pagsapit ng Agosto, lumapit daw sa kanya ang isang taga-Revilla camp na hindi niya muna pinangalanan at nag-alok ng 2 milyon. Sabi niya, pare, 2M lang, para ka na nag-abroad, pwede na yan makapag-start ka sa probinsya. May conversation ako nung tao, may screenshot ako nasa cellphone ko. Sinusubukan namin kumuha ng komento mula sa mga Revilla, pero sa huling monitoring, wala pa silang sagot sa amin. Si Revilla ang isa sa mga pangalang inirekomenda sa Ombudsman na pakasuhan ng plunder. Dati na rin siyang nakulong dahil sa pork barrel scam noong 2013. Nananatiling bukas ang BNC sa panig ng Revilla family. Para sa agenda, Hannah T. Dati na raw nasangkot din sa kaso ng PDAP. Tapos yan nasasangkot sa yung flood control project issue. Matindi, ano? Bakit kaya galing yung ibang, okay lang naman yumaman ng yumaman, dumami ng dumami ang pera ng isang tao or politiko. Especially ni Manny Pacquiao kasi talagang yung pera niyan malinis Clean money talaga pera ni dating senador na Manny Pacquiao Wala nang problema kung katulad ni Henry C. Hindi na maiiwasan, talagang pasok ng pasok ang pera dyan sa kanilang pamilya. Pero kung gusto mo yumaman ng yumaman, tapos mayaman ka na, tapos yayaman ka pa, pero hindi dahil sa sikap at hirap mo, hindi dahil sa mga negosyo, dahil sa pera ng taong bayan. Ano bang plano nyo kasi? Ano bang gusto nyo bilhin? Bakit gusto nyo marami kayong pera? Ano bang meron? Di ba? Sabi nga nila tumungtong ka lang ng 100 years old napakadalang mangyari na, swerte ka na hindi naman siguro lahat tayo mararating yung narating ni dating Senador Enrile. Ano bang nyo? Di ba kayo makakontento sa mga pera nyo? Ano nangyayari tuloy ngayon, di ba? Ano nangyayari ngayon? Marami kang pera, nakakulong ka naman. Di mo kasama pamilya mo. Ulit ng mundo mo. Tingnan mo ko.
simpleng tao. Oh. Relax. Di ba? Oh. Okay mga kababayan, kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.